Si Rent Faina ay isang adventurer sa bayan ng Maalt na walang ibang hinangad kundi ang maging mithril class adventurer. 10 taon na siyang adventurer ngunit isang bronze class adventurer pa din siya na siyang pangalawa sa pinakamababang ranggo. Tuwing wala siyang napipiling magandang job request sa guild ay pumupunta na lang siya sa Labyrinth of the Moon's Reflection. Isang araw habang ginagalugad niya ang labyrinth na ito ay aksidente niyang nadiskubre ang isang secret passageway. Pagkapasok niya dito ay nasabi niya kagad na hindi pa ito nagagalugad ng iba kaya naisip niya na baka makahanap siya ng mga magical equipment o sandata dito. Ngunit nang makarating siya sa dulo nito ay laking gulat niya nang makita ang isang dragon. Hindi na siya nakagalaw pa hanggang sa inatake na siya nito. Makalipas ang ilang oras ay nagising siya bigla pero sa pagkakataon na ito ay isa na lang siyang kalansay. Pumasok kagad sa isipan niya na isa na siyang undead pero naguguluhan pa din siya sa sitwasyon niya ngayon. Dahil dito ay nagpasya siya na umuwi muna ngunit naisip niya din kaagad ang magiging reaksyon ng mga taga-bayan kung makita ng mga ito ang kanyang hitsura. Nang mapansin niya na wala na dito ang dragon ay minabuti niya na lumayo dito dahil baka muli itong magpakita. Makalipas ang ilang minuto ay nakasalubong niya ang isa ding undead. Sinubukan niya itong atakihin ngunit hindi niya kinaya ang bigat ng kanyang espada at buti na lang ay nadapa din ng undead. Dito niya na naisip na gamitin ang kanyang spirit energy kaya nagawa niya ng magamit ang kanyang espada. Matapos niyang mailigpit ang undead ay nahigop niya ang spirit energy nito. Dahil dito ay muli niyang naalala ang mga itinuro sa kanya ng kaibigan niyang silver rank mage na si Lorraine. Na ang isang undead ay posibleng mag-evolve sa pagiging ghoul at tinatawag itong existential evolution. Kumpara sa undead ay may laman na ang mga ghoul kaya plano niya ngayon na makamit itong existential evolution para magawa niya ng makabalik sa bayan. Pagsapit ng gabi ay nagtaka na si Lorraine na hindi nagpakita sa kanya si Rent ngayong araw. Matapos mailigpit ni Rent ang ilang undead na nakakasalubong niya ay may nakasalubong naman siyang slime. Dahil alam niya kung paano ito talunin ay mabilis lang din niya itong tinalo. Kinabukasan ng umaga ay may bagong adventurer ang nagparehistro sa guild pero dahil wala pa itong masyadong karanasan sa pakikipaglaban ay naisip nila na ipasama muna dito si Rent. Ngunit ang problema ay hindi pa nakakabalik si Rent simula kahapon na siyang ipinagtataka nila. Dahil kailangan na ng bagong adventurer ng pera ay itinuro na lang ni Sheila ang Labyrinth of the Moon's Reflection. Sa pagpapatuloy ni Rent sa panliligpit ng mga undead ay napansin niya na parang mas lumakas pa siya kaysa nung tao pa siya. May nakalaban siya muli na isang slime at matapos niya itong mailigpit ng walang kahirap-hirap ay kumbinsido na siya na mas lumakas nga siya. Nang kukunin niya na ang fluid mula sa slime ay nagulat siya nang may maramdaman siyang kakaiba matapos mahigop ang spirit energy nito. Ito pala ay dahil nag-evolve na siya sa pagiging ghoul dahilan para magkaroon na din siya ng laman. Naisip naman niya kagad na kung pagsisipagan pa niya ay baka maabot niya na din ang mas mataas pa na ranggo ng undead o ang pagiging vampira. Napansin naman niya na nakakagawa na siya ng tunog kaya paulit-ulit niyang sinubukan na magsalita. Nang magpatuloy siya ay nakaharap naman niya ang mga goblins. Habang nilalabanan niya ang mga ito ay napansin niya na tumaas din ang kanyang mana, spirit energy at kahit ang divinity dahilan para mapalakas din niya pati ang kanyang espada. Dahil dito ay madali niya lang natalo ang mga goblins. Bigla siyang may narinig na labanan sa di kalayuan at nang pinuntahan niya ito ay nakita niya ang isang babaeng adventurer na nakikipaglaban sa undead. Nang matalo nito ang undead ay lalapitan niya na sana ito pero bigla niyang naalala ang kanyang hitsura. Kaya sinundan niya na lang ito hanggang sa may makalaban ulit itong undead. Bagamat nakikita niya na sumailalim talaga ito sa pagsasanay ay halata pa din sa mga galaw nito na baguhan pa lang ito sa aktwal na labanan. Ilang sandali lang ay na-corner na ito ng undead kaya napilitan na siya na tulungan ito. Matapos niyang mailigpit ang undead ay sinubukan niyang kausapin ang babae ngunit baka sa mukha nito ang pagkatakot sa kanyang hitsura. Para patunayan na hindi siya kalaban ay ibinaba niya ang kanyang espada at nagpakilala siya dito. Sinabi din niya na isa siyang adventurer at kung bakit nagkaganito ang kanyang hitsura. Nang masigurado na ng babae na hindi niya ito aatakihin ay dito na siya humingi ng pabor. Nakiusap siya na bilhan siya ng damit na kayang maitago ang buo niyang katawan dahil balak niya na bumalik ng Maalt. Pumayag naman ang babae sa pakiusap niya at matapos niyang ibigay ang perang pambili ay dito na ito nagpakilala sa pangalang Rina. Pagkaalis nito ay pumasok sa kanyang isipan ng posibilidad na baka ipaalam nito sa guild ang tungkol sa kanya pero malakas din ang kutob niya na hindi ito mangyayari. Pagkadating ni Rina sa bayan ay saktong kalalabas lang ni Sheila ng guild kaya ito ang pinagtanungan niya kung saan siya makakabili ng mga kailangan ni Rent. Kinabukasan matapos matalo ni Rent ang kalaban niyang slime ay narinig niya ang boses ni Rina na hinahanap siya. Nang pinuntahan niya ito ay makikita pa din sa mukha nito ang pagkatakot sa kanya.
Naiintindihan naman niya ito at nang tiningnan niya na ang mga pinamili nito ay natuwa siya dahil siguradong matatago ng mga ito ang buo niyang katawan. May kasama ding bendahe para sa kanyang mga kamay at paa. Matapos niyang maisuot ang mga ito ay kinuha ni Rina ang maskara para naman maitago ang kanyang mukha. Nang isusuot niya na ito ay bigla itong dumikit sa kanyang mukha at hindi niya na ito matanggal kahit anong gawin niya. Dito na nabanggit ni Rina na nabili niya umano ito sa tindahan na hindi sinabi ng guild. Pero sinuri niya kung may sumpa ito at wala naman siyang nakita kaya naisip ni Rent na isa siguro itong klase ng sumpa na naa-activate lang kung isusuot na. Sinubukan niya na gamitin ang kanyang divinity pero hindi ito gumana. Naisip niya na mag-iipon na lang siguro siya para sa makapangyarihang cleric na kayang tanggalin ng sumpa. Dahil natago niya na ang buo niyang katawan ay lumabas na sila para bumalik ng Maalt. Habang nasa biyahe sila ay dito na naikwento ni Rina ang lahat tungkol sa kanya. Makalipas ang ilang minuto na biyahe ay nakarating na sila sa Maalt. Nang papasok na sana si Rent ay hinarang muna siya ng mga bantay dahil sa kakaiba niyang hitsura. Dahil dito ay sinabi na lang ni Rina na nagkaroon siya ng matinding pinsala habang nakikipaglaban sa halimaw. Matapos niyang ipakita ang kanyang tenga ay naniwala din kaagad ang mga ito kaya pinapasok na siya. Pero dahil ayaw niyang madamay si Rina sa sitwasyon niya ay iniwan niya ito bigla. Nangako na lang siya sa kanyang sarili na kung magmukha na ulit siyang tao ay babalikan niya ito para humingi ng tawad. Dumiretso siya sa bahay ni Lorraine at dahil sa katok niya ay nalaman kaagad nito na siya ang kumakatok. Alam nito na may nangyari sa kanya kaya hinintay nito kung ano ang gagawin niya. Nang ginising niya ito ay nagulat ito nang makita ang kanyang hitsura. Matapos niyang sabihin lahat ang mga nangyari sa kanya sa labyrinth ay hindi pa din halos makapaniwala si Lorraine sa kwento niya. Namamangha naman siya dito dahil napapanatili pa din ito na maging kalmado. Ilang sandali lang ay tinanong siya nito kung ano na ang plano niya ngayon. Nagpasya siya na ipagpatuloy ang pagiging adventurer dahil gusto niya pa ding makamit ang pangarap niyang maging mithril class adventurer. Pero hindi siya pwedeng pumunta sa guild na ganito ang kanyang hitsura. Kaya nagkasundo na lang sila ni Lorraine na tutulungan siya nito at pwede din umano siyang tumira muna dito dahil hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang tinitirahan. Bilang kapalit ay tutulungan niya naman ito sa mga pagsasaliksik nito. Kinabukasan ay nagtungo siya sa kilala niyang blacksmith na si Clope para magpagawa ng bagong espada. Nang tiningnan ng asawa nito ang kanyang espada ay nalaman kaagad nito na ginamitan niya ito ng mahika at spirit energy. Pero nagulat ito nang sabihin niya na ginamitan niya din ito ng divinity dahil pangalawa pa lang umano siya na naging customer nila na nakakagamit ng lahat ng ito. Dahil matatagalan pa bago matapos ang ipapagawa niyang espada ay sinabi niya na lang na hanapin lang siya kay Lorraine. Dito na nagkaroon ng hinala ang babae kung sino ba talaga siya. Habang binabasa ni Lorraine ang mga impormasyon tungkol sa mga goal ay muli niyang inalala ang unang araw ng pagkikita nila ni Rent. Ito ay nung nag-request siya ng adventurer para magsilbing bantay niya habang nangunguha siya ng mga halamang gamot. Dahil may nalalaman din si Rent sa mga halamang gamot ay malaki ang naitulong niya kay Lorraine. Bago umuwi si Rent ay hinarap siya ni Clope para ipahiram muna sa kanya ang espada na pwede niyang gamitin habang hindi pa ginagawa ang kanyang espada. Alam ng mga ito na may mabigat siyang pinagdadaanan ngayon. Iniisip na lang ng mga ito na ayaw niya lang na madamay ang shop kaya hindi siya nagpakilala ngunit gayon paman ay may mga sinabi naman siya para mapagtanto ng mga ito kung sino talaga siya. Kinabukasan ay nagpasya siya na bumalik ng labyrinth para mas mapabilis ang pagbabalik ng orihinal niyang katawan. Sakto namang may isang adventurer ang muntikan ng mailigpit ng slime kaya dali-dali niya itong iniligtas. Matapos niyang masigurado na maayos lang ang kalagayan nito ay nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ngunit hinabol siya nito para pakiusapan siya kung pwede umano itong sumama sa kanya. Nalaman niya na nagmamayari ito ng restaurant at kaya ito pumasok sa pagiging adventurer ay para makaipon ng pera pambayad sa mga utang. Sa una ay tinanggihan niya ito pero biglang nagbago ang kanyang isip at pumayag na sa pakiusap nito. Habang pinagmamasdan niya ang dugo sa natamong sugat nito ay parang natatakam siya. Nagtungo sila sa parte ng labyrinth kung saan siya inatake ng dragon para ipagpatuloy ang panggagalugad dito. Nakakita dito ang kanyang kasama ng puwang at nagpasya sila na pasukin ito. Nang may makita silang silid ay napansin niya ang parang magic circle ngunit hindi pala ito nakikita ng kanyang kasama dahilan para bigla itong maglaho. Isa pala itong teleportation circle at sa kagustuhan niya na mailigtas ang kanyang kasama ay pumasok din siya dito. Pagkadating niya sa ibang silid ay nakita niya ito na nakahandusay na at dito niya na din napansin ang higanteng kalansay. Nilabanan niya ito pero hindi tumatalab ang kanyang espada kahit nilalagyan niya na ito ng spirit energy. Sinubukan niya na lagyan ito ng mahika ngunit hindi pa din ito umubra.
Dahil dito ay napilitan na siya na gamitin ang divinity at pagkabagsak nito ay dali-dali niya na itong iniligpit. Nang magkamalay ang kanyang kasama ay nagulat na lang ito na nakahandusay na ang higanteng kalansay. Ibinigay niya dito ang magic stone na nakuha niya sa higanteng kalansay at sigurado na makakatulong na ito pambayad sa mga utang nito. Bilang kapalit ay kakain at iinom na lang siya sa restaurant nito ng libre kahit kailan niya gusto. Pagkabalik nila ng bayan ay nakilala niya ang asawa nito. Dito na ito nagpakilala sa pangalang Lores at ang asawa naman nito ay si Isabel. Wala sana siyang balak na magpakilala pero dahil nangako si Lores na hindi ipagsasabi kahit kanino ang kanyang pangalan ay nagpakilala na lang siya. Habang pauwi na siya ay naisip niya na kung masamang tao na walang pamilya lang sana si Lores ay baka may nagawa na siyang masama dito. Pero dahil hindi niya na napigilan ang kanyang pagkatakam sa dugo at laman ay si Lorraine tuloy ang nakagat niya. Mabilis siyang itinulak ni Lorraine at nang makumpirma nito na hindi pa siya tuluyang nawawala sa sarili ay kaagad siyang pinatulog nito. Nang magising siya ay kaagad naman siyang humingi ng tawad kay Lorraine. Katapos ay dito niya na naikwento ang mga nangyari sa labyrinth kanina kung saan nagsimula siyang matakam sa taong nakilala niya dito. Pero inaasahan na din pala ito ni Lorraine dahil ang laman at dugo umano ang paborito ng mga ghoul. Sa ngayon ay kailangan muna nilang magpahinga pareho dahil sa mga pinsala na natamo nila. Kaya nakiusap si Ren kung pwede niyang makita ang sugat nito. Dahil binenta lahat ni Lorraine ang kanyang mga potions ay hindi niya ito napagaling kaya si Ren na ang nagpagaling dito gamit ang divinity. Dito na napansin ni Lorraine ang pagbabago sa kanyang katawan. Nang tumingin siya sa salamin ay nagulat naman siya na nagbago ng hitsura ang kanyang maskara. Dito lang nila nalaman na sumusunod pala ito sa kagustuhan niya. Maliban dito ay napansin din ni Lorraine na mas klaro na ang mga salita na binabanggit niya. Naisip niya na baka muli siyang nag-evolve matapos niyang talunin ang higanteng kalansay pero naisip naman ni Lorraine na posible din na dahil ito sa natikman niya ang dugo nito. Malaki ang posibilidad na hindi na siya isang ghoul at mas malapit na siya sa pagiging ghast na kilalang alipin ng mga vampira. Dahil nagtataka siya kung bakit nag-e-evolve siya sa pagiging ghast ay naisip ni Lorraine na baka sinusunod ng kanyang katawan ang ninanais niya. At dahil parati niyang sinasabi na gusto niyang bumalik sa pagiging tao ay ito ang sinusunod ng kanyang katawan. Ibig sabihin lang nito ay malaki talaga ang posibilidad na maging vampira siya dahil mas kahawig na mga ito ang mga tao. Pero naisip din nila na baka may kondisyon pang hinihingi bago maging vampira at ito ang hindi pa nila alam. Kinabukasan ay bumalik siya kay Clove para isauli ang ipinahiram sa kanya na espada dahil sa kalagayan na nito matapos niyang labanan ang higanteng kalansay. Buti na lang ay naintindihan siya ni Clove kaya pinahiram ulit siya ng bagong espada. Kinabukasan ng madaling araw ay sinubukan ni Lorraine sa kanya ang nilikha nitong lason. Bagamat sumama ang kanyang pakiramdam ay hindi ito dahil sa epekto ng lason kundi dahil lang ito sa pangit na lasa nito. Hindi na nagulat masyado si Lorraine sapagkat inaasahan na din nito na hindi talaga siya tatablan ng lason. Binigyan siya nito ng maliit na bote na naglalaman pala ng dugo nito. Isang patak lang nito ay sapat na sa pangangailangan ng kanyang katawan. Nabanggit niya kay Lorraine na plano niyang pumunta ng guild at katapos ay sa labyrinth. Sa isip-isip niya ay isa lang naman siyang bronze class adventurer kaya kahit medyo nag-iba ang kanyang hitsura ay wala ding makakapansin masyado sa kanya. Dito na sinabi ni Lorraine kung gaano siya kagusto ng guild dahil sa ginagawa niyang paggabay sa mga bagong pasok na mga adventurer. Para hindi siya magkaproblema ay iminungkahi na lang nito na mag-register siya ulit gamit ang bagong pangalan. Sinunod naman niya ang iminungkahi ni Lorraine at pagkadating niya sa guild ay inasikaso siya kaagad ni Sheila. Matapos niyang mag-fill up ng registration form ay nagulat ito na Rent din ang kanyang pangalan. Base sa reaksyon ng mukha nito ay nakikita niya na nag-aalala ito na hindi pa siya nakakabalik. Ginamit naman niya ang apelyido ni Lorraine para kunwari ay magkamag-anak sila dahil sa pamamagitan nito ay hindi masyadong manghihinala ang mga tao na nakatira siya sa bahay ni Lorraine. Katapos niya dito ay dumiretso siya kagad sa labyrinth. Naabutan niya dito ang dalawang adventurer na nakikipaglaban sa goblin at slime. Dahil maganda naman ang pinapakita ng mga ito ay umalis din siya kagad. Muli niyang binalikan ng silid kung saan niya nakalaban ng higanteng kalansay dahil may teleportation circle din siyang nakita dito. Pagkapasok niya dito ay napunta siya sa isang silid na may nakahigang kalansay. Hahawakan niya na sana ang bulaklak na nasa tabi nito nang bigla siyang may marinig na boses babae. Pagkalingon niya ay naramdaman niya kagad na hindi ito ordinaryong babae lang. Akala nito ay isa siyang magnanakaw kaya inatake siya nito na hindi niya napigilan sa sobrang lakas. Nang mapansin nito ang kanyang katawan ay biglang nagbago ang isip nito. At dahil nasunog nito ang kanyang damit ay nagpa siya ito na ibigay na lang sa kanya ang suot nitong balabal.
Nakiusap ito na kung maaari ay hindi ipagsabi sa iba ang tungkol sa silid na ito sapagkat espesyal umano ito sa kanya. Para may madala siya kahit papano ay ibinigay sa kanya ang Akasha Map. Isa itong magic item na nagtatala sa lugar na dinaanan ng nagmamayari nito. Katapos ay ibinalik na siya sa entrance ng labyrinth. Pagka-uwi niya ay tiningnan nila ni Lorraine kung ano ang kayang gawin ng mapa na ibinigay sa kanya. Lumitaw dito ang mapa ng labyrinth pero ang pinagkaiba nito sa ordinaryong mapa ay nakikita din dito kung sino-sino ang mga nandito at nakikita din ang mga pangalan ng mga ito. Dito na nila napagtanto kung gaano kalaki ang pakinabang ng mapa na ito. Nang sinuri naman ni Lorraine ang balabal ay nalaman nila na may magical resistance ito at siguradong hindi din ito tatabla ng mga matatalim na sandata. Nagpa siya si Rent na bumalik dito dahil hindi naman umano sinabi ng babae na huwag siyang babalik at gusto niya na makausap pa ito. Ngunit pagkapasok niya ng labyrinth ay nagtaka siya na nawala na ang daanan papasok dito. Hindi na din ito makita sa mapa pero inisip niya na lang na baka ayaw ng babae na magtungo siya dito ngayong araw. Isang araw matapos niyang makumpleto ang isang job request ay inalok siya ni Sheila na kumuha na ng promotion exam. Ito ay dahil kahit baguhang adventurer pa lang umano siya ay nakikita na nila ang kanyang potensyal. Naisip niya na magandang pagkakataon nito para makabalik na siya sa pagiging bronze class adventurer kaya tinanggap niya ito. Para maging ganap na bronze class adventurer ay kailangan nilang maipasa ang dalawang klase ng test. Una ay ang written o knowledge test at ang makakapasa dito ay makakapagpatuloy sa practical exam. Dahil pangalawang beses niya nang gagawin ng written exam ay madali na lang sa kanya na maipasa ito. Para naman sa practical portion ay gagawin nila ito bilang grupo. Kasama niya sa grupo ang dalawang adventurer na nakita niya nung isang araw sa labyrinth na sila Rice at Laura. Para makapasa sa practical exam ay kailangan nilang makarating sa parte ng labyrinth na may marka. Ang unang grupo na makakarating dito ay bibigyan ng gantimpala. Kaya naisip ng ibang adventurer na parang pabilisan na din ito. Pagkadating nila sa labyrinth ay mabilis na pumasok ang ibang adventurer. Papasok na din sana si Rice nang pinigilan siya ni Rent dahil kailangan umano muna nilang bumili ng mapa sapagkat ang ibinigay ng guild sa kanila ay ang makalumang mapa pa. Pagkabili nila ng mapa ay nakita nila kung gaano kalaki ang pinagkaiba nito sa makalumang mapa. Pagkapasok nila ng labyrinth ay nakaharap kaagad nila ang mga undead. Ito pala ay dahil may naglagay ng insenso sa dinaanan nila na siyang nangaakit ng mga undead. May hinala din si Rent na posibleng sa unahan ay may nag-aabang para tambangan sila. At hindi nga siya nagkamali kaya napilitan sila na labanan muna ang mga ito. Pero dahil sa lakas ni Rent at sa maayos na tulungan nila Rice at Laura ay natalo nila ang mga ito. Nang palis na sila dito ay parang may kinausap si Rent. Kaya nagtaka na lang ang taga-guild na nakamatsyag sa kanila na alam ni Rent na mga taga-guild lang ang umatake sa kanila. Kasalukuyan namang kinakausap ng guildmaster si Sheila tungkol kay Rent. Dahil siya umano ang pinanghihinalaan ng iba na siyang salarin sa pagkakawala ng mga bagong adventurer. Naatasan nito si Sheila na matyagang mabuti si Rent dahil siya ang nakatalaga dito. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila Rent sa tapat ng silid na itinuro sa mapa. Bago pa man sila makapasok ay dumating din dito ang isa pang grupo. Nakita ni Rent na magandang pagkakataon nito kaya pinone niya sa loob ang mga ito. Hindi maintindihan ni Rice kung bakit pinone niya ang mga ito pero alam ni Laura na may pinaplano siya. Kaya ilang sandali lang ay narinig na nila ang sigawan ng naunang grupo. Buti na lang ay may nakabantay na mga taga-guild kaya mabilis silang nailabas. Dito na din napagtanto ni Rice na tama pala ang naging desisyon ni Rent. Dahil alam na nila na may nakaabang na kalaban sa loob ay hindi na sila nagpakampante. Pagkapasok nila ay nakita nila dito ang higanteng slime. Naunang umatake dito si Rice pero hindi umubra ang kanyang atake. Ilang sandali lang ay tumulong na din si Rent na labanan ito. Hanggang sa makakita ng pagkakataon si Laura at gamit ang kanyang Grand Pyrax ay matagumpay na nila itong natalo. Sinamantala naman ng ibang grupo na unahan sila ngunit sila tuloy ang nabiktima ng sleeping gas. Dito na din napagtanto nila Rice na hindi pala talaga paunahan ng exam kundi matapos lang ito bago sumapit ang deadline. Nang sila na ang pumasok ay ibinigay sa kanila ang parang badge na ipapakita nila sa guild bilang patunay na nakapasa sila sa practical exam. Maliban dito ay binigyan din sila ng mga potions na siya namang gantimpala nila dahil sila ang nauna dito. Bago sila bumalik ng guild ay dinala muna ni Rent sila Rice at Laura sa second floor para makita ng mga ito ang hitsura dito. Bagamat gusto ni Rice na manggalugad dito ay hindi nila ito pwedeng gawin dahil hindi pa sila ganap na bronze class adventurer. Nang dumating na sila sa guild ay kinumpirma muna ni Sheila kung karapat-dapat ba sila na ma-promote.
Buti na lang ay nakita ng nakamatsyag sa kanila kanina na siya ding kapatid ni Sheila na karapat-dapat silang mapromote dahilan para tuluyan na silang i-promote sa pagiging bronze class adventurer. Bago makauwi si Rent ay nakiusap sa kanya si Sheila kung pwede umano silang magkausap. Alam niya kung ano ang pag-uusapan nilang dalawa kaya sinabi niya na lang na hindi na siya babalik ng guild. Ngunit nakiusap ito sa kanya dahil gusto nito na malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Pumayag na lang siya sa gusto nito at nag-usap sila sa loob ng guild. Dito niya na nalaman na inutusan pala ni Sheila ang kapatid nito na matyagan siya kaya mas tumaas ang hinala nito na siya nga si Rent Faina. Para hindi siya mag-alinlangan na sabihin ng lahat ay naghanda din ito ng magical contract na magsisilbing kasunduan nila na hindi ipagsasabi nito sa iba ang mga babanggitin niya. Katapos niya itong pirmahan ay dito niya na ipinakita ang kanyang mukha dahilan para ikagulat ito ni Sheila. Matapos niyang sabihin ang mga nangyari sa kanya at ang kalagayan niya ngayon ay tinanong niya ito kung matutulungan ba siya nito. Aalis na sana siya nang sinagot ni Sheila ang kanyang tanong. Dahil naniniwala ito sa kanya ay nangako ito na tutulungan umano siya nito. Kaya dinala niya ito sa bahay ni Lorraine para ipaalam kay Lorraine na alam na nito ang lahat. Sinubukan ni Lorraine na takutin si Sheila para malaman nila kung totoo ba talaga na hindi ito natatakot kay Rent. Pero dahil pinanindigan ni Sheila ang kanyang mga sinabi ay hinayaan na siya ni Lorraine. Katapos nilang kumain ay dito na sinabi ni Sheila na pinanghihinalaan si Rent na siyang kumidnap sa mga nawawalang mga adventurer. Ito ay dahil walang masyadong impormasyon ang guild tungkol sa kanya at parang hindi siya baguhan. Para maiwasan ang panghihinala ng mga taga-guild ay nagpasya si Rent na hindi muna magtungo sa labyrinth ng ilang araw. Kinabukasan ay pumunta siya sa blacksmith para kunin na ang kanyang espada. Dahil alam nito ang kanyang nakaugalian ay may ginawa itong adjustment sa espada. Sinubukan niya ito ng may halong mahika at nagulat si Clope na ganito na pala siya kalakas. Sunod na nilagay niya ay spirit energy at katapos ay ang divinity. Dahil sa divinity ay kaagad na tinubuan ng sanga at dahon ng kahoy. Habang pauwi na siya ay nakita niya ang isang lalaki na pinipilit ang isang adventurer na sumama sa kanilang nayon. Nilapitan niya ang mga ito at binigyan ng adventurer ng pera para paalisin ito. Nalaman niya na kaya pala nangangailangan ng lalaki ng adventurer ay para iligpit ang umano'y Lord of the Lake. Dinala niya muna ito sa bahay ni Lorraine at dito na ito nagpakilala sa pangalang Ryantos na mula sa nayon ng Tatso. Naikwento nito ang tradisyon ng kanilang nayon tuwing idinadaos ang festival kung saan nag-aalay umano sila ng dalaga sa Lord of the Lake kapalit ng pagliligtas nito sa nayon. Maraming dalaga na ang nakuha ng Lord of the Lake ngunit ang susunod na iaalay ay ang nakababata niyang kapatid. Dahil dito ay nagpasya si Rent na tanggapin ang trabaho na iligtas ang kapatid nito. Pagkadating nila ng nayon ay nakita niya ang marka sa pinto ng bahay nila Ryantos senyales na ang anak umano na babae ng bahay ang susunod na iaalay. Posible na ang Kelpie na nagsisilbi sa Lord of the Lake ang naglagay ng marka na ito. Ilang sandali lang ay lumabas ng bahay ang kapatid ni Ryantos na nagngangalang Ameris. Ngunit pinagalitan nito si Ryantos dahil nagdala ito ng kakaibang tao. Gusto nito na paalisin na lang si Rent ngunit hindi pumayag si Rent dahil si Ryantos umano ang nagdala sa kanya dito. Dahil dito ay wala nang nagawa si Ameris kundi papasukin na lang siya. Kinabukasan ng umaga habang pauwi na siya galing sa lawa ay nadaanan niya ang mga mangangalakal kausap ang mga bata. May gusto sana siyang tanungin sa mga bata ngunit natakot ang mga ito sa kanya. Nang malaman ng mga ngalakal na andito siya para saksihan ang magaganap na festival ay sinabihan siya nito na mali umano ang timing niya dahil galit ngayon ang Lord of the Lake. Pinayuhan din siya nito na bumalik na lang ng bayan kaysa manood ng festival. Kinagabihan ay sinimulan na ng nayon ang kanilang tradisyon. Nagpasya sila Rent at Ryantos na siyang mag-e-escort kay Ameris papunta sa Lord of the Lake. Ilang sandali lang ay nagpakita na ang sinasabi nilang Lord of the Lake. Inatake ito ni Rent ngunit nagulat siya na tumagos lang siya dito. Isa lang pala itong ilusyon na kagagawa ng mga mangangalakal na nakausap niya kanina. Hindi na siya nagdalawang isip pa na atakihin ng mga ito kaya pagkalampas nila Ryantos sa hamog ay tanging wasak na barko na lang ang kanilang naabutan. Matapos nilang madakip ang mga ito ay nalaman nila na buhay pa ang mga inialay nilang mga babae. Nasa kubo lang umano ang mga ito sa kabilang bahagi ng lawa at balak sanang ibenta ng mga mangangalakal ang mga ito sa ibang bayan. Dali-dali naman silang kumilos para iligtas ang mga ito. Dahil tapos na ang trabaho ni Rent ay nagpasya na din siya na bumalik na ng Maalt. Makalipas ang ilang araw ay pumunta siya ng guild para magtingin-tingin ng mga job request. Nakita niya ang job request para kumuha ng Dragon Blood Flower ngunit ang reward dito ay isang piraso ng tanso lamang.
Walang kumukuha ng job request na ito dahil bukod sa maliit ang bayad ay mapanganib din ang lugar na pagkukuhaan ng Dragon Blood Flower. Matapos niyang malaman kay Sheila na mga bata mula sa bahay ampunan ang nag-request nito ay nagpasya siya na kunin na ito. Pagkadating niya ng bahay ampunan ay nakilala niya dito si Alize na siyang nagpasa ng job request sa guild. Ipinakilala siya nito sa nakatalagang madre sa ampunan na si Sister Lilian na siya palang dahilan bakit kailangan nila Alize ang Dragon Blood Flower. Pero ang sinabi lang ni Alize dito ay maglilinis lang siya ng basement na may sinasabing halimaw. Bago siya mag-umpisa sa paglilinis ay nagkausap muna sila ni Alize tungkol sa sakit ni Sister Lilian na tinatawag na malakyumula. Ito ang sinabi ng healer na nakatalaga sa kanya pero hindi pa umano nito alam na malakyumula pala ang kanyang sakit. Ang isa sa paraan para magamot ito ay ang espesyal na medisina na gawa sa Dragon Blood Flower. Katapos nilang mag-usap ay sinimulan na ni Rent ang paglilinis sa basement. Nakita nila dito ang mga daga na parang hindi ordinaryong mga daga lang. Pagka-atake nito ay sinadya niya na magpakagat na nagdahilan para magbago ang kulay nito. Naging alipin niya na pala ito kaya sumusunod na ito kahit anong sabihin niya. Dahil dito ay dinala niya na lang din ito pagka-uwi niya. Pinangalanan naman ito ni Lorraine ng Edel na may ibig sabihin na Noble One. Kinabukasan ay nagtungo na si Rent sa Terrace K Swamp kung saan kinukuha ang Dragon Blood Flower. Pagkadating niya dito ay pansin niya ang laso na pumapalibot sa lugar. Ganito kadelikado ang lugar na ito kaya walang kumuha ng job request. May mga goblins din na naninirahan dito pero madali lang itong nailigpit lahat ni Rent. Ngunit ilang sandali lang ay dito na nagpakita sa kanya ang Terrace K. Pero dahil hindi siya tinatabla ng binubugan nitong lason ay hindi umuobra sa kanya ang mga atake nito. Sinubukan niyang pagsamasamahin ng mahika at spirit energy sa kanyang espada ngunit sobrang kunat pala ng balat nito. Bigla naman itong sinugod ni Edel at nagulat siya na nakakagamit din pala ito ng divinity. Matapos itong malunok ng halimaw ay dito niya na nalaman na divinity pala ang kahinaan nito. Dahil dito ay ginamitan niya ng divinity ang kanyang espada at dito niya na ito tuluyang natalo. Isinilid niya ito sa magic bag para madala niya ito sa guild. Katapos ay nagpatuloy na siya sa kinaroroonan ng Dragon Blood Flower. Habang nangunguha na siya ng mga bulaklak ay may bigla ding dumating dito. Katulad niya ang Dragon Blood Flower din ang sadya nito dahil kailangan umano ito ng kanyang amo. Dahil kailangan nito ng regular na magsusupply ng Dragon Blood Flower ay inalok nito si Rent kung papayag siya sa trabahong ito. Hindi ito tinanggihan ni Rent kaya mag-uusap na lang umano ulit sila pagkabalik nila ng bayan. Bago sila magkahiwalay ay nagpakilala ito sa pangalang Isaac. Pagkadating niya ng guild ay nagulat si Sheila nang malaman nito na tinalo niya ang Terrace K. Dito siya humingi ng tulong para humanap ng butcher na mag-aasikaso sa Terrace K. Kinabukasan ay bumalik siya sa bahay ampunan para ibigay ang mga Dragon Blood Flower na nakuha niya. Hindi makapaniwala sila Alize na nakakuha siya kagad ng mga Dragon Blood Flower. Nakilala niya dito ang healer na si Umberto at herbalist na si Norman. Nang malaman niya na nangangailangan din si Norman ng Dragon Blood Flower para sa ibang may sakit ay nagpasya siya na ibigay ang iba pang Dragon Blood Flower na nakuha niya. Hindi na siya nanghingi ng bayad basta gamitin lang nila ito para makatulong sa mga nangangailangan. Matapos pirmahan ni Alize ang job request ay dito na din nabanggit nito ang plano niyang maging adventurer. Pero gusto niya na maging kagaya ni Rent na tumutulong sa mga nangangailangan. Dahil dito ay sinabihan ito ni Rent na pwede niya itong sanayin sa mga oras na wala siyang masyadong ginagawa. Nagpasya din siya na iwan dito si Edel para ito ang magbantay sa basement. Isang araw pagkadating niya sa guild ay kinausap siya kagad ni Sheila. Ito pala ay dahil nagpadala ng sulat ang Latour household. Nagtataka siya dahil wala naman siyang kilala sa pamilyang ito. Pero nang makita niya ang sulat ay galing pala ito kay Isaac. Dito niya na nalaman na hindi pala basta-basta ang household na ito. Tuwing may bago umanong nauupong guildmaster ay pinapaalalahanan na hindi galitin ang household na ito. Kaya kung may request ito ay hindi dapat tanggihan pero wala naman ding balak si Rent na tanggihan ito. Nababahala sa kanya si Sheila pero alam niya na walang pakialam si Isaac sa hitsura niya. Kagad naman siyang nagtungo dito at pagkadating niya sa tapat ng gate ay nalaman niya mula sa bantay na kailangan pala niya munang lampasan ang maze na Harden bago makarating sa mansyon. Ang problema ay nag-iiba-iba ang hitsura ng Harden dahil isang magic item ang ginamit dito. Dito niya na nalaman na ugali pala talaga ng head ng household na mangolekta ng mga magic item. At kung makarating man siya sa mansyon ay pagkakalooban siya ng magic item bilang gantimpala. Bago siya pumasok ay pinayuhan siya ng bantay na hindi umano makakatulong sa kanya ang araw.
Makalipas ang ilang minuto pagkasimula niya ay sinubukan niya ng gamitin ang mapa na nakuha niya sa labyrinth ngunit wala din itong silbi. Sinubukan niya ulit na hanapin ang tamang daan ngunit hindi pa din siya siniswerte. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay nakarating siya sa parte ng Harden kung saan may batang babae na nagtsatsaa. Inalok siya nito na magpahinga muna at samahan nito na magtsaa. Hindi naman niya ito tinanggihan at sa isip-isip din niya na baka anak ito ng family head. Napansin niya na ang teapot na ginagamit nito ay isa ding magic item. Ang mas ikinagulat niya ay nagkakahalaga pala ng 300 platinum ang teapot na ito. Hindi niya lubos maisip na ganito pala talaga kayaman ng Latour family. Nagulat naman ang babae nang makita nito ang kanyang balat. Dahil nalaman din nito na isang magic item ang suot niyang maskara ay gusto din sana nito na bilhin ito sa kanya. Naakit siya sa halaga na pwede niyang makuha pero bukod sa hindi niya ito matanggal ay ito din ang dahilan kaya natatago niya sa iba ang totoo niyang hitsura. Kaya tinanggihan niya na lang ang alok nito at nagpasya na siya na magpatuloy. Pinayuhan din siya nito na huwag umano siyang titingin sa araw. Dahil ito din ang payo sa kanya kanina ng bantay sa gate ay pinagmasdan niya na ang araw para malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ilang sandali lang ay bigla na lang nawala ang araw na siyang ikinagulat niya. Dito lang niya napagtanto na natateleport pala siya sa ibang parte ng Harden na siyang dahilan bakit hindi siya makaalis dito. Pero dahil hindi siya sumuko ay nakarating din siya sa wakas sa mansyon. Sinalubong siya dito ni Isaac at ng batang babae na nakausap niya kanina. Dito na nagpakilala ang babaeng ito sa pangalang Laura at ito din pala ang head ng Latour family. Dahil matagumpay na nalampasan ni Rent ang maze ay isinama siya sa silid kung saan nakalagay ang mga magic item para papiliin siya ng gusto niyang gantimpala. Napansin niya dito ang maliit na airship na inakala niyang isa lang talagang laruan. Pero nang sinabihan siya na mag-focus sa airship ay dito niya na nalaman ang kayang gawin nito. Ang problema nga lang ay kumukonsumo ito ng maraming mana kaya hindi ito pwedeng gamitin sa malayuan. Nagpatuloy siya sa pagtingin-tingin hanggang sa may mahawakan siya na bigla na lang nag-transform. Dahil dito ay mabilis na pinahanap ni Laura kay Isaac ang shutdown device nito. Isa pala itong golem at pagkatapos nitong mag-transform ay kaagad itong umatake kay Rent. Habang nilalabanan nito ni Rent ay muli niyang inalala ang tinuro sa kanya ni Lorraine kung paano tatalunin ng isang golem. Ngunit hindi niya makita ang tinutukoy ni Lorraine kaya nadakip tuloy siya ng golem. Pagkabangon niya ay gumamit na siya ng Mana Spirit Fusion pero bago pa man makalapit sa kanya ang golem ay pinahinto na ito ni Laura. Akala niya ay nahanap ni Isaac ang shutdown device ngunit si Laura lang pala ang nagpahinto dito. Dahil hindi pa siya nakakapili ng magic item ay muli siyang nagpatuloy sa pagtingin-tingin. Dito niya na nakita ang isang bote na naglalaman ng dugo. Ayon kay Laura ay dugo umano ng vampira ang nasa loob nito. Dahil sa sabi-sabi na magiging vampira din ang nakakainom ng dugo ng mga vampira ay ito ang pinili niya. Pero nang pauwi na siya ay ibinigay din sa kanya ni Isaac ang maliit na airship. Pagkadating niya sa bahay ay ito kagad ang ipinakita niya kay Lorraine. Matapos makita ni Lorraine ang kayang gawin nito ay ipinakita niya na din ang dugo ng vampira. Bagamat hindi sila sigurado kung ano ang panganib na may dudulot nito ay buo na ang loob ni Rent na inumin ito. Malakas ang pakiramdam niya na kapag ininom niya ito ay malaki ang magbabago sa kanyang katawan. Pero bago niya ito gawin ay tinanong muna siya ni Lorraine kung bakit gustong-gusto niya na maging middle class adventurer. Sinagot niya ito na gusto niya na magkaroon ng kakayahan na kayang pigilan ng isang trahedya. Dito niya na naikwento ang malagim na sinapit ng kanyang pamilya nung bata pa siya. Isang araw ay isinama siya ng kanyang mga magulang sa bayan kasama ang kaibigan niyang si Jinlin. Ito ang unang beses na nakalabas siya ng kanilang nayon. Habang nasa biyahe sila ay nalaman niya na pangarap pala ni Jinlin na maging adventurer. Kinagabihan ng pauwi na sila ay inatake sila ng halimaw na nagdahilan sa pagkasawi ng kanyang mga magulang at lola ni Jinlin. Sinubukan nilang dalawa ni Jinlin na tumakas ngunit habang nagpapahinga sila ay dito na sila nahabol ng halimaw. Pagkaatake nito sa kanya ay mabilis siyang itinulak ni Jinlin dahilan para ito ang mapuruhan. Aatakihin na din sana siya ng halimaw nang biglang dumating dito ang isang adventurer. Nilabanan nito ang halimaw at dahil sa lakas ng adventurer na ito ay nagawa nito na mapaatras ang halimaw. Simula nun ay paulit-ulit na siyang nagsanay sa paghawak ng espada hanggang isang araw ay nilapitan siya ng adventurer na tumulong sa kanya. Tinanong niya ito kung paano siya magiging isang adventurer kaya nalaman niya mula dito kung ano ang mga kailangan niyang matutunan para maging ganap na adventurer. Dito na din ito nagpakilala sa pangalang Wilfred na isang mithril class adventurer. Sinabihan siya nito na kung maging isang adventurer na siya ay hanapin niya lang ito. Dito na nagsimula ang kanyang pangarap na maging isa ding mithril class adventurer.
Alam niya na balang araw kapag maabot niya na ang pagiging middle class adventurer ay muli din niyang makakaharap ang halimaw na pumaslang sa kanyang mga magulang at kay Jinlin at pagkakataon niya na ito para makapaghiganti. Ito din ang nagbibigay sa kanya ng motibasyon para inumin ang dugo ng isang vampira. Nang ininom niya na ang dugo ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay parang unti-unting nagbabago ang kanyang katawan. Natatakot siya na baka maging ganap na siyang halimaw pero buti na lang ay naririnig niya ang boses ni Lorraine kaya nakayanan niya ito. Nang magising siya ay nakita niya si Lorraine na nagbabasa tungkol sa mga vampira. Dahil dito ay napagtanto niya kaagad na nag-evolve na siya sa pagiging vampira kaya bumalik na din ang dati niyang balat. Nang hinubad niya ang kanyang damit ay nalaman niya na tinubuan din pala siya ng pakpak. Ayon kay Lorraine ay posibleng isa na siya sa pinakamababang uri ng vampira pero ang pinagkaiba lang ay mayroon siyang pakpak. Nagkaroon na din siya ng pangil at ang mga mata niya ay kulay pula na katulad ng mga vampira. Dito na nagtatapos ang huling episode ng The Unwanted Undead Adventurer Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina